tatakpan yung mga magnanakaw. Matanggal sa posisyon itong naghahadlang sa investigasyon dito sa mga Maleta Boys. And makakuha sila ng numero. Tandaan po natin, meron ng attempt last time. Di ba? Another attempt. But this time, mas crucial ngayon. Kasi it includes the impeachment of BP Sara. Kaya lahat sa tingin nila hindi papanig sa impeachment, kailangan banatan. Lalong-lalo na po si Chis Escudero. Dahil nga si Chis ay posibleng ipalit. Isa sa kinukonsider na ipalit kay Tito Sotto. Yan po ang ating nadinig. So abang-abang lang natin, abang-abangan nyo lang kung ito ay tunay na mangyayari. Basta, basahin ko ito. The court found no unlawful delay and declared the case moot after earlier rulings nullified the articles of impeachment against Duterte, leaving no basis to complain that the Senate to proceed, illustrating So sa madaling salita, yung isinampa labang kay Chis before ay lumalabas na tama ang ginawa ni Chis. Kita mo? Ano lang to eh. Time will reveal. It takes time. Ha? Pero all along, tama pala si Chis. Tapos, after a few weeks, nag-declare ang Supreme Court din na yung impeachment before unconstitutional. So nakita nyo? So sa madaling salita, lahat naman ng ginawa ni Chis, abogado po ito si Chis, hindi natin pinagtatanggol. But definitely, kung titingnan natin ang ginawa ni Chis compared kay Tito Sotto, it's just like night and day. Napakalayo po. Hindi sa pagtatanggol. Pero wala tayo makukuhang hustisya kay Tito Sotto. Kaya yan ang balita natin, ito si Tito Sotto may taning na as Senate President. Diba? Eh lahat pala nung ginawa ni Chis naayon sa batas. Hindi according to Coach Oli according sa Supreme Court. Ang problema natin ngayon, ang mga mambabatas ayaw sumunod sa korte. Iyan ang malaking problema natin. Kaya hindi na natin walang asenso tong bansa natin. Tanggalin na kaya natin yung korte kung ayaw nilang sumunod. Di ba? Ipapakita ko sa inyo to. Ha? Ito yung mga tao ayaw sumunod. Antitigas ng ulo. Ito, tingnan natin ha. Tingnan natin ito. Ano ang masasabi ni Tito Sotto patungkol doon sa usaping Fort Wid? 'Di ba? Dapat mayan, madaliin natin kahit walang due process, kahit wala na sa batas, etc., etc. Tingnan natin kung susunod sila sa desisyon ng korte. Tingnan po ninyo. I think the Supreme Court decision is based on the petition. Mm-hmm. Hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We are co-equal of branch. Mm-hmm. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, so sa madaling salita, para kay Tito Sotto, tama yung desisyon ng korte doon sa Fort Wid na ginawa kay Chis Escudero. Ginawa ni Chis Escudero. Pero hindi po papasakop ang Senado sa desisyon ng korte. Ibig sabihin, yung desisyon na forthwith ng Senado, hindi nila susundin. Naintindihan po? Yung forthwith na yun yung last year. Tama daw yun. Pero ngayon, iba na ang forthwith. Ibig sabihin, sakto yung forthwith noong sitwasyon before. Pero sa ngayon, iba ang magiging sitwasyon. So sa madaling salita, paikot-ikutin natin, itong si Tito Sotto, hindi susunod. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang susi, kung gusto natin makuha ang hustisya, mapalitan si Tito Sotto.
Wala na po sa atin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ipagdasal na lang natin. Wala po sa atin, di natin kontrolado yan. Nasa kanilang mga senador. Kaya nga, balita ako sa inyo, naglalakap sila kung magkakaroon sila ng numero para mapalitan si Tito Soto. Hanggat nakaupo yan, uupong Blue Ribbon Chairman si Pinky Lacson. At hanggat nakaupo si Pinky Lacson, etong mga Maleta Boys, yung totoong mastermind, hindi maiimbestigahan yan. Ang tagal-tagal, isipin mo ang problema natin. Ha? Ang pinaka-problema natin, yung nakawan sa ghost projects. Ang pinaka-problema natin, yung bilyong-bilyong nakawan sa flood control scandal. Yung pagtaas ng gasolina. Para kay Tito Soto, ang fourth win, yung impeachment. Ang gago, di ba? Ginagago tayong mga Pilipino. Kung merong fourth win dito, ang dapat fourth win na inaasikaso ninyo, paano nyo mahahanap yung mga mastermind na yon nang mabalik yung perang ninakaw sa atin, bilyon. Ang pagkakasabi pa nga, close to trillion. Iyan po ang nawawala sa pera ng taong bayan. At hahabulin ninyo yung si BP Sara na ang issue 150 na confidential funds. Iyan ang fino-focus ni Tito Soto. Yun ang dapat forthwith. Nakita nyo ng laki ng problema natin. Ang problema, isa pa, ito rin mga senador Diba? Ito mga senador na palipat-lipat na hindi natin malaman. Yung lumipat sa majority. Kasi kung hindi lumipat sa majority yon, hindi uupong Senate President to, hindi magbumukhang itbulaga itong Blue Ribbon ni Pinky Lacson. Naiintindihan po natin. So sana yung mga lumipat sa majority matauhan this time at makuha natin yung numero. Kasi ngayon pa lang nakikita na natin. Diba? Hindi malalayo na ang gagawin nila dito papaspasin. Papaspasin nila yan nang sa ganon matanggal si BP Sara. De kesyo labag ang due process. Kitang-kita nyo na It is as if yung ginawa kay PRRD na kinidnap. Basta si PRRD madala sa dahig, hindi baling hindi siya humarap sa korte, hindi baling malabag ang due process. Basta forthwith, dalhin si PRRD ron. Same thing, basta forthwith. Simulan. Diba? Kalimutan na natin yung problema ng nakawan sa ghost projects. Kalimutan na natin yung paglubog na ekonomiya. Ang taas na ng dollar ngayon. Ang stocks natin, makinig kayo ang stocks natin bagsak. Diyan pa lang makikita nyo yung mga investor natin umaalis. Yung peso natin bagsak, ang taas ng dolyar. Ang negosyo sa atin bagsak. Pagtaas ng gasolina, umaakyat. Tapos anong inaasikaso ng mga kumag na to? Not on the way the Senate is conducting itself. As far as And in this case, if ever we do At receive the pinapunta pa doon articles of ang impeachment, Department of we Justice, will ang kalihim, attorney, sa akin ang forfeit, di ba? sa Czech Forfeit, Republic para Forfeit the ma-check family. Kasi may talaga. issue mayroon pinag-uusapan. At bilyon ang Magbobotohan halaga sa ng Congress. ginastos dyan, May attorney. 11. Ay, grabe So kung sakali, kayo. matransfer sa ganitong kanila buhay, yung ang articles hirap ng of mga impeachment, tao, 3 million May walang 12 o trabaho, May 13, gutom we na don't mga know kung tao kailan. dahil sa fuel Kung halimbawa crisis. matanggal nila Travel pa matanggap rin nila kayo ng May 12. travel. Siguro Ano ba yung May 12? nag-business class Basta pa yan, hindi Secretary of Justice. basta hindi Oo, weekend. pakitingin nga kung nag-business class yan. Alam ko hindi at weekend magkano yan pinagagastos niyang mga O, yan. halimbawa Kung matanggap sinabi nila ni ng May Senator 12 o May Marcoleta, 13. ba't Sa kailangan the pang following day, pumunta May doon at 14 gumastos? Thursday sisimulan Yun na. Pwede naman embassy Yan ang ang gusto mag-check ni niyan. Tito Soto. Total, wala naman pala siya Nakabreak doon. ang Senado. Baka Wala na siya doon So Baka wala, na hindi na magbe-break alam kung ang saan Senado. So walang paglalagyan ng mga break. salapi nila, attorney. Yun, nakakaasar Basta, talaga. importante. Yung mga tao, gutom Samantalang na. nung Eh, iniimbestigahan itong gobyerno ni BBM, gastos at pa rin ng pumuputok gastos. yung issue patungkol dito kay Mga Labutesa, kababayan, dito sa abangan sa flood natin control. Ang kapalaran ni Pag-schedule ng break nila, break. Romualdez, Imbis na ang nag-iimbestiga pinsan sila. ng presidente, Ganito ka-ipokrito itong at mga ito. dati ang Nakukuha nyo na. pangalawang Mamadaliin nila basta yung gusto nilang madaliin. na
tao sa Magbe-break sila Pilipinas. Abangan. pag kinakailangan. Ang susunod na chapter sa Hindi buhay ni maimbestigahan Martin ang dapat Romualdez. maimbestigahan. Nako. Eh, paano yun, Pero, attorney? Kasi, Pag patungkol kay meron pa naman Sara, tayong konting, BP Sara, oras. mabilis tayo dyan. Yung usapin Oo. Ganyan niyan, po lumalabas itong di ba? si Zaldico, ito pa. itinuturo Ha? na maaaring makabalik sa bansa, nawala na. Hindi na ito alam pa. kung nasaan ngayon. Isa Ang pang mas binabanggit, marunong. nasa Nakikita nyo France itong na. mga, Pero etong mga hindi pa hindi talaga abogado. tukoy ng ating Sila pa yung mas marunong Ayaw naman nilang Sa sa Bayan Supreme yan. Court. Oo. Ang tindi, So, no? anong mangyayari? Etong mga magiging mambabatas, epekto nito o sila impact pa nito ang ayaw sa sumunod sa ating batas. gobyerno o kay Akala mo Martin tali-talinuhan. Romualdez sa hindi Diba? O, pakinggan nyo to si pag-uwi o pagbalik Congressman- dito sa Pilipinas ni Ang Zaldico. pangalan nito? Na ibig sabihin na hindi makatestigo. Pakilagay nga, pakilagay Di ba sa ba? ano. Nakalimutan ko Oo, pangalan. Hindi nga makatestigo. Ano pangalan pero, nito? But anyway, may mga 18 tawagin na lang Marines kung na muna pwedeng siyang tumistigo. Congressman Di Niwi. ba ba? Yes. Ayun. Yun muna, yun At muna. magkamadali. Hindi kita Protesta, iniinsulto pero pwede rin nakalimutan ko tumistigo. talaga pangalan mo. Pagpasensya na natin. Nakakatuwa ako But dito, anyway, Ate totoo Laila, namang Niwi ka eh. natutuwa ako sa Di ba? ombudsman. Mhm. Dahil ginamit niya ang affidavit ni Obvious naman. Gutesa Di ba? Sandurigo Hindi naman tayo nagsisinungaling. Yung totoo. na So, nag-deliver si pakinggan Gutesa po natin yung sasabihin ni Congressman Niwi. Romualdez. Yes. So, With all Ngayon- due respect to the Supreme Court, we disagree with this interpretation of forthwith. Na malinaw kasi from the constitutional framers kung ano ibig sabihin ng forthwith. At malinaw sa lahat, kahit sino nagbabasa ng diksyonaryo, ito ay immediately. And holding public officials accountable is an ASAP task. As soon as Yun. So sa kanya, ang forthwith, immediately. Regardless kung may malabag kang batas. Ganun yun eh. Diba? Ganyan yung pinapalabas nito. Hindi ko alam kung ito bang sinasabi niyang interpretasyon ng forthwith galing sa bundok o doon sa mga kaibigan niya sa bundok, sa tropa niya. Hindi ko alam. Pero yan ang interpretasyon nitong mama na ito. Kaya ako sabi ko sa inyo, lagi kong sinasabi, it's about time. Tanggalin na po. Diyan po nakapasok. Nung panahon ni Cory, itong itong party list, dapat tanggalin. Tandaan po natin na hindi ko po nilalahat, may mga party list namang maayos. Pero yung party list na maayos, that is an exception to the rule. This is the general rule. Hindi naman sila directly voted by the people. Diba? Tingnan niyo. I mean, yung tawaging congressman to, parang, ganito na congressman natin. Look at him. Diba? Tingnan nyo kung tama ba yung sinasabi niya na I beg to disagree pa. Alam mo, wala kasing problema kung ganyan din kayo kay Bongbong Marcos. Isipin nyo, kay Bongbong Marcos, hindi nyo pinapasa. Hindi pumasa yung sufficient in substance and in form. Hindi pumasa yung kay Bongbong Marcos. Nasang katutak ang confidential funds. Ibig sabihin, yung mga ganitong congressman, itong si Congressman Gue, and the likes of him, are hypocrites. Double standard. Diba? I beg to disagree with you. Okay? Kung kinakailangan managot ng Duterte, padaanin nyo sa due process. Bakit hindi nyo idemanda? Halatang halata na ayaw nyong manalo si Sara dahil hahabulin yung mga namumundok, yung mga extremist, and the likes, the NPAs, the rebel. Di ba? Mga drug lords, mga drug addicts. Yun ang hinahabol nitong mga to eh. And they are supported by Martin Maleta. Kita naman eh. From the very start. I mean, katangan nyo na lang kung hindi nyo alam. Kitang-kita naman ang panig na itong mga to. So, it's insulting na isipin ninyo. Kukurikin ng ganitong klaseng tao ang Supreme Court. Kaya sabi ko, tanggalin na kaya natin ang korte kasi ayaw nyo na, yung mambabatas natin ayaw namang sumunod eh. Kayo na lang kaya. Diba? Kayo na lang maghusga. Kayo na lang maging judge. possible, kinakailangan mapanagot sa kanilang pag-abuso sa kapangyarihan. Kasi the more they stay in power, the greater damage they inflict on government and on the people. Ayun sabi niya, the more na mag-stay si BP Sara in power, mas malaking damage. I'm sorry po. I beg to disagree as well. Yung the likes of you, Congressman Niwe, if the likes of you will stay in power,
mas malaking problema sa Pilipinas. Dahil the likes of you, walang naidulot na maganda sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. The likes of you, walang nagawang maganda para masugpo ang mga bayolente na tao. The likes of you, walang nagawa para mapaganda ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Ano bang nagawa nyo? Sige nga, anong nagawa nyo sa bansang Pilipinas? May natulong ba kayo? Meron ka na bang nahuli man lang na drug addict? Meron ba kayong napatahimik na syudad? Na bundok? Meron na ba kayong lugar na naalisan ng droga? Meron na ba kayong nagawa para tumaas ang ekonomiya natin? O kontra kaliwa, kontra kanan lang kayo? Depende sa lagay. Ako yung nagtatanong lang, hindi kita pinagbibintangan. Pero legit yung tanong ko. Sa tingin mo may naniniwala sa sinasabi mo? Except the people, the likes of you. Alam nyo na kung ano to. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento,